Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinumbos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dihinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos sa rin ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, Panginoong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Kasama rin nating ipinagdarasal ang kaluluwa ng ating mahal na Santo Papa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpaging dapat na kami sumapit
sa ligayang pagmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa akin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila nang makita nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang magandang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang masasaklaw, buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng bayan niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah.
magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunumbos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang nangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kaniyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtin ang kaniyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat na nakasaad sa kasulatan tungkol sa kaniyang sarili, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila,
Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon pong Miyerkules ay isa sa mga araw ng oktaba or octave of the resurrection. 8 araw, oktaba, 8 araw ng pagninilay, 8 araw na pagbalik sa kasaysayan ng hiwaga at kapangyarihan ng Diyos. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, atin pong narinig ang salaysay ng 2 taong naglalakbay mula sa Jerusalem patungo sa isang nayon ng Emmaus. Binigyan po ng distansya ng ebanghelyo ang layo nito, 11 kilometro. At ang 11 kilometro kung inyo pong lalakarin, noong panahong iyon, marahil aabuti ng 3 hanggang 4 na oras. Kaya sa pagkukwentuhan nila, nung mga oras na iyon, napakita sa kanila si Jesus. At muli, kanilang binalikan ang nangyari at ikinuwento kay Jesus na hindi nila nakikilala. Ang 2 alagad na ito ay ordinaryong alagad, hindi kabilang sa 11. Kanino unang napakita si Jesus? Kay Maria Magdalena at iba pang babaeng kasama niya. 2 grupo kung saan ipinakita ni Jesus ang kaniyang muling pagkabuhay at kapangyarihan. Ano ang masasabi natin sa 2 klaseng grupo ng tao? Ang mga babae noon ay hindi binibigyan ng halaga. Ang mga babae noon ay second-class citizen. Hindi kayo kabilang sa census. Hindi kayo isinasama bilang miyembro ng lipunan. Kayo ay mga nasa isang tabi lamang. Ang mga alagad na kanyang nakausap doon sa daan ng Emmaus ay hindi kabilang sa 11. Kung ating titingnan, nagpapakita pala ang Diyos. Nagpaparamdam pala ang Diyos sa mas maliliit at hindi nabibigyan ng pansin. Sa Ebanghelyo ating nakita ang palitan nila ng pag-uusap. Sabi ni Cleopas, ikaw na lamang ang hindi nakakaalam sa kapangyayari lamang. Ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Ano bang nangyari? At muling ikinuwento ni Cleopas. Si Jesus sa kaniyang pakikinig ay itinama ang proseso ng pag-unawa sa sinasabi ng kasulatan. Kaya nga sabi ni Jesus,
kay hahangal ninyo. Yung lahat ng sinasabi sa kasulatan mula kay Moses hanggang sa mga sulat ng mga propeta ay tumutungkol sa Mesiyas. Mesiyas na kailangang maghirap at magbibigay ng kaligtasan sa kaniyang muling pagkabuhay. Pero may panghihinayang kay Cleopas. Ano yung salitang panghihinayang na ating narinig? Siya pa naman ang inaasahan namin. Yung inaasahan nila, ipinako sa krus na matay. Hindi pa rin nila nauunawaan ang lahat. Naunawaan lamang nila ang lahat nang si Jesus ay nakisali sa kanilang pagkain at ang tinapay na kaniyang hawak ay kaniyang biniyak, hinati at ibinigay sa kanila at nabuksan ang kanilang mga mata na ang taong kasama pala nila kanina pa sa paglalakad patungong Emmaus ay ang Kristong kanilang sinundan at ang Kristong muling nabuhay. Nabuksan ang kanilang mga mata dahil ito ang nais ng Diyos na makita nila ang kapangyarihan mula sa sinasabi ng kasulatan patungo sa kalwalhatian ng Diyos. Nabuksan ang kanilang mga mata sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay. All along, si Kristo pala ang kasama nila, pero hindi nila maramdaman. Kaya nang nabuksan ang kanilang mga mata, doon nila napagtanto, kaya pala our hearts are burning. Nagliliyab ang ating mga puso nung tayo'y kinakausap niya. Hindi lang natin mapagtanto. At dahil sa kaligayahang iyan, muli silang bumalik at ibinalita sa iba pang mga alagad. All along, sa atin pong paglalakbay, kasama natin ang Diyos. All along, lahat ng hirap, pasakit, ligaya at saya, kasama natin ang Diyos. Nakikilakbay sa atin ang Diyos. Hindi lang natin makita, katulad ng karanasan ni Cleopas at ni Simon. We fail to recognize Jesus in us dahil hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Saan natin makikilala si Jesus? Sa banal na Eucharistia. Sa kaniyang pagbabahagi ng kaniyang katawan, binubuksan ang ating isip na makita ang kapangyarihan at himala ng Diyos na nangyayari sa banal na Eucharistia. Kaya nga po ang misa ay nahahati sa dalawa. Ano po yung dalawang bahagi ng misa? The liturgy of the Word. Nagbabasa tayo ng kasulatan upang ihanda tayo sa pagtanggap sa liturgy of the Eucharist. Proseso ng pananampalataya, proseso ng pagbukas
ng ating isip sa katotohanan at hiwaga ng Diyos. Kaya mayroong banal na Eukaristiya. Ang tawag nila noon sa banal na Eukaristiya ay breaking of the bread, paghahati-hati ng tinapay upang ibigay, ipamahagi katulad ng katawan ni Kristong namatay sa krus, ibinigay, ibinahagi sa lahat ng naniniwala at sumusunod sa Kanya. Kaya those who are receiving, doon sa mga tumatanggap ng Kaniyang banal na katawan, ay nabuksan na ang mata sa katotohanan ng kapangyarihan at awa ng Diyos. Kaya tayo nagbabasa, kaya tayo nagninilay ng salita ng Diyos upang tulungan tayong buksan ang ating isip at mata mula pa doon kay Moses hanggang ngayon, binubuksan ng banal na kasulatan ang ating mata ng pananampalataya. Kaya huwag kayong maiinip kapag nagbabasa tayo ng first reading, yung Salmo, huwag tayong maiinip, lalo na ang Ebanghelyo, lalo na ang sermon, lalo na ang homily. Huwag kayong maiinip. Nguyain ninyo, ngatain ninyo, namnamin ninyo ang salita ng Diyos upang maging handa tayo sa pagtanggap sa Kaniyang banal na katawan. Ito yung proseso na ipinakita ni Kristo habang siya'y naglalakad na kasama ang dalawang alagad at nakita nila sa dulo ng kanilang paglalakbay ang mukha ni Jesus. Ganito po tayo. Lahat po tayo ay naglalakbay sa daan ng Emmaus. Lahat tayo'y kasama si Jesus na naglalakbay. At hayaan nating makilala natin si Kristo ng tuluyan sa Kaniyang banal na katawan. Sa pagtanggap natin ng banal na katawang ito, we claim na tayo'y kasama ni Kristo at nabuksan ang ating isip sa katotohanan ng ating paglalakbay. Samahan po natin or baliktarin natin, sinasamahan tayo ni Jesus sa ating paglalakbay. Kapag tayo'y nagsisimba, hindi ka lang uupo, hindi ka lang tatayo, hindi ka lang luluhod, o yung iba nga minsan, hindi ka lang maglalagay ng alay mo doon sa buslo. You are with Christ. Tayo ay kaisa ni Kristo. Tayo ay naglalakbay upang makita natin ang biyaya, himala, at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kapag hindi ka nakiisa sa pagdiriwang, sino ba sa alagad ni Jesus ang hindi nakiisa sa Kaniyang pagdiriwang? Bakit sila naging 11? Saan pumunta ang isa? Sino po yung isa? Alam nyo na yon. Kapag hindi ka nakikiisa sa kopa ni Kristo, ikaw ay yung isa na iniwanan si Jesus. Ito ang tunay na ang buhay natin
ay paglalakbay patungo kay Kristo. Kaya nga meron tayong aisle sa gitna. Kaya meron tayong dinadaanan sa gitna. Mula roon, patungo sa kaniyang banal na Eucharistia ay daan ng Emmaus ng ating buhay. Damhin natin si Jesus. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-alala natin kung paano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daang patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang ating namayapang Santo Papa Francisco, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan at tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik nang ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na aming Santo Papa na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating kasama sa ating paglalakbay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa,
masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, araw mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.